Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Away kalsada na naman. Ang isang rider sinaksak ng screwdriver. Internet personality na si Juliana Pariscova nagpatulfo. Nabiktima raw ng scammer sa nakuhang racket abroad. Pangulong Bongbong Marcos, opisyal ng pinangunahan ang ASEAN Leader Summit sa Cebu. Nanawagan ng unity sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa gitna naman ng ASEAN Summit, nagpakawala ng maaanghang na banat si Yusek Claire laban sa mga bagong birada ni VP Sara. Paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. Ang kaya niya lang gawin ay magpupok ng tao. Kumpanyang Pinoy na kilalang gumagawa ng mga jeep, magkakaroon na rin ng sariling electric SUV na tatawaging Electron. At eto na nga, Ian Veneracion gaganap na pare sa limited series tungkol sa drug war. Eto pa nga, batikang aktres na si Rosana Roses papasok na sa hit kapatid series na My Best Friend Eman. Ano kaya ang gagampan ng karakter ni Osang? Saksak sa dibdib, tiyan, braso at tagiliran ang tinamo ng isang lalaki mula sa nakaalitan niyang motorista sa Taguig. Ang ginamit na panaksak screwdriver. Ang away kalsada nasa pool sa video. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Naghahampasan ng helmet ang tatlong lalaking yan sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Taguig City kahapon. Napahiga sa kalsada ang lalaking nakaputing sando nang mapansing may bit-bit na screwdriver ang nakaitim na lalaki. Maya-maya, hinabol ng lalaki ang nakapulang t-shirt at inambahan ng saksak. Natumba ito at doon na siya inundayan ng sunod-sunod na saksak. Hindi siya tinigilan ng nakaitim na lalaki kahit pilit itong nagpupumiglas. Patuloy na nagpambuno ang dalawa habang tuloy sa pananaksak ang lalaki. Kalaunay naglakad palayo sa lugar ang lalaking nanaksak na para bang walang nangyari. Ayon sa mga pulis, away kalsada ang ugat ng gulo. Rider daw ang dalawa sa mga sangkot, habang backride ng isa ang lalaking pinagsasaksak. Nag-revolution lang daw tong mga biktima natin. Yung suspect na yabangan siguro, then nag-dirty finger to sa madaling sabi siya, nagkapirguan silang dalawa. Naabutan namin sa istasyon ng pulis ang pinagsasaksak na lalaki na si Ellie. Kwento niya, abala sa kalsada at pahinto-hinto ang nakaaway nilang motorista. Siya nakaharang, kaya hindi makadiretso yung linya namin. So, nag-middle finger siya, tinaas ng kamay niya. So, kami naman, sinita lang namin kung ba't kailangan gumanon ba? Nasugatan si Ellie sa dibdib, tiyan, braso at tagiliran. Wala na eh. Akala ko kutsilyo rin talaga eh. Ni-wrestling na lang eh. Wala na eh. Wala ka na. Parang do or die ganun. Pero kung kutsilyo yun, wala na. Goodbye na. Agad na aresto ng mga pulis ang nanaksak na rider na si alias Yong. Tumanggi na siyang ikwento. Ang bersyon niya sa naging alitan, humingi siya ng paumanhin. Pero iginit niyang self-defense ang ginawa niya. Sir, alam na yung Diyos kung ano yung nangyari, sir. Kung nasaktan ko siya, sorry po. Pero pinagtanggol ko po yung sarili niya. Mahaharap ang mananaksak na rider sa mga reklamong physical injury at frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Buhay prinsipe raw si Saldi Co. Base yan sa impormasyon ni DILG, sa DILG at may bahay sa France si Co na merong 10 bedroom at nakakalaga ng 14 billion pesos. Nasa frontline na balitang yan si Alexis Ebue. 200 million euros o higit 14 billion pesos.
Ganyan ang halaga ng 10-bedroom na bahay ng puganting si Zaldico sa Champs-Élysées Avenue sa France. Ang kalsadang yan, tinaguriang Luxury Avenue dahil dito matatagpuan ang hilera ng mga mamahaling brand. Tila buhay prinsipe raw ang dating kongresista. Sa kabila ng hinaharap niyang kaso dito sa Pilipinas para sa graft at malversation kaugnay ng maanumalyang 289.5 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Kinumpirma yan mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla sa ginawa nitong press con kanina. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun. Doon siya ngayon, nag-stay. Doon siya ngayon, Una nang napabalita na nag-apply ng political asylum si Ko sa France. Pero ayon kay Remulla, kumpiyansa silang mapapawi sa bansa si Ko bago pa man maaprubahan ang naturang asylum. I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin sa Saudi. Bago mag-grant yung ano po. Bago matapos. Oo. Sorry. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal ka. Dagdag pa ni Remulla, inaantay pa rin hanggang ngayon ang red notice mula sa Interpol na in-apply pa niya noong September 2025. Git ng kalihim, ginawa na nila ang lahat. Kung pwede lang lumuhod na ako sa harap ng Interpol para makuha yung gagawin ko eh. Kinausap ko na yung Vice President ng Interpol, yung Chairman hindi pa. We're trying our best. I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines. Taliwas naman sa mga unang inakala, wala raw Portuguese passport si Ko. Philippine passport daw ang ipinakita nito para makatawid sa border ng Germany, kaya dinetain ng 72 hours o 3 araw sa Czech Republic. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Kaugnay ng balitang yan, pinabulaanan ng abogado ng puganting si Zaldico na merong 10-bedroom house ang dating kongresista sa France. Sa text message ni Attorney Roy Rondain sa News 5, sinabi niya rin hindi niya alam kung nasaan ngayon si Zaldico. Taliwas yan sa naging pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hinihintay naman ng gobyerno ang kahihinatnan ng asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Austria. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ngayong linggo natapos ang 6 na buwang proseso ng asylum application ni Roque. Kapag hindi raw ito mapagbigyan, posibleng i-expel o paalisin ang dating spokesman sa Europa. Wala pang sagot dyan si Roque. Una nang sinabi ni Roque na nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Pero dahil ang kanyang visa ay mula sa Austria, doon siya pinapunta alinsunod sa European Union Dublin Procedure. May nauna na ring request ang Pilipinas sa Interpol na mag-issue ng red notice kay Roque. Kansilado na rin ang passport nito. Wanted si Roque sa Pilipinas para sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa umano'y scam hub sa Pampanga. Kung hindi na-grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking, kaya iba ang level doon. Na banned sa lahat ng mga bansa talaga. Hindi na raw dapat pansinin ang mga sinasabi ni Undersecretary Claire Castro ayon kay Vice President Sara Duterte. Si Castro naman binanatan ang bise na hindi raw marunong mag-laptop pero gusto pang maging presidente. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagpapatutsadahan na naman sina Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Round 1 sa issue ng umano'y pamamato ng bise ng laptop. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Ang pahayag na yan ni VP Sara, pinambak to you ni Castro sa kanya. Baka raw kaya hindi updated ang bise ay dahil hindi ito marunong mag-laptop kaya panay batikos sa administrasyon. Hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Yun ang nakakaalarma dahil
Nais niyang maging pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpukpok ng tao. Round 2, una nang sinabi ni VP Sara na kulang sa pansin si Castro. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Tinabla naman niya ni Castro, hindi raw siya papansin. Wala tayong papansin na ugali. Sumasagot lamang tayo sa mga questions na nanggagaling din naman sa media. At katulad niyan, pinansin niya ako. So kailangan kong sagutin. Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Sa huli, nag-iwan ng pasaring si Castro para kay VP Sara. Siguro kaya lang ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si VP Sara at pagkatapos ay pupunta pa sa 5 pang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Hindi pa tapos ang pugsaan ni na VP Sara Duterte at Yusek Claire Castro. Sabi ng bise, hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Resback dyan ng palasyo, abala sa ASEAN Summit si PBBM habang nagbakasyon si VP Sara. Live mula sa Lapu-Lapu City, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase, dito muna tayo sa nagaganap na ASEAN Summit dyan. Kumusta? Cheryl, ngayong gabi inaantabayan na natin yung isasagawang gala dinner sa pangunguna nga ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa 48th ASEAN Leaders Summit. Ito yung pinakahuling activity nila ngayong araw bago isara yung Leaders Summit na dinaluhan ng 11 heads of state ng mga ASEAN members. Pero alam mo, habang isinasagawa yung iba't ibang mga session kanina sa ASEAN Summit, kabilang na yung plenary session at yung retreat session, nagkaroon tayo ng pagkakataon para ma-ambush interview. Etong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at hindi nga niya pinalagpas ang mga hirit ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga Yan ang derechahang banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nagtatrabaho kaya mataas ang unemployment rate pati ang utang ng Pilipinas. Buwelta naman ang Malacanang. Nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang bise at nakatakda pang pumunta sa 5 pang bansa. Dagdag pa ni Yusek Claire Castro, normal sa isang bansa ang umuutang para may pantulong sa taong bayan. Ipinunto rin ng palasyo kung bakit lumobo ang utang ng Pilipinas. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build. Ngayong araw, formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit dito sa Lapu-Lapu City. Kaninang umaga, isa-isa nang dumating ang heads of state ng ASEAN countries. Mismong si Pangulong Marcos ang sumalubong sa kanila, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Nagkaroon pa ng tradisyonal na family photo at ASEAN handshake ang mga leader. Sa opening statement ni PBBM, ipinunto niya ang banta sa ASEAN nang nangyayaring sigalot sa Middle East. For the Philippines, we made the difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms.
Sa pagbubukas naman ng plenary session, binigyang diin ng Pangulo ang pagkabahala ng buong ASEAN sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Dahil daw dito, naabala maging ang maritime at air transport routes. Bago niyan, humarap kagabi si Pangulong Marcos sa isang trilateral meeting kasama ang heads of state ng Thailand at Cambodia. Napagkasundo ang ipupursige ng parehong bansa ang lahat ng mekanismo para tuldukan ang tensyon dulot ng issue sa teritoryo. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Eksklusibo namang nakapanayam ni Money Talks anchor Cathy Young si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Binigyang diin ni Ibrahim ang kahalagahan ng energy security at ang pakikipagtulungan ng mga bansa sa ASEAN. Would give a priority to our neighbors in case of emergency, in case of difficulty. I think that commitment is real, and I think to the credit of all leaders, there seems to be a consensus on this. Cheryl, katatapos nga lamang ng press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Lapu-Lapu City at dalawa yung issue na binigyan niya talaga ng diin. Una, yung naging crisis dyan sa Middle East at yung epekto nito sa ASEAN region at pangalawa ay yung tungkol sa maritime cooperation. Pagdating doon sa energy security, food security at pagbibigay ng proteksyon doon sa mga ASEAN nationals sa Middle East, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kabilang doon sa mga considerations ng ASEAN leaders ay yung ASEAN Grid. Ito yung connectivity ng 11 bansa sa ASEAN nang sa gayon ay magkaroon ng pagkakataon ng sharing ng powers at saka ng kuryente. Pero syempre kailangan pa nilang i-finalize yan. Isa pa sa kinukonsider nila ay yung fuel reservation. Ito naman ay yung pag-share din ng mga petroleum products ng mga ASEAN countries. Pero syempre kailangan pa kasi nilang ilatag kung paano magiging protocol at panuntunan sa pagbabahaging yan. At yung pinaka-importante sa mga issue na to ay yung usapin tungkol sa maritime cooperation. Ang sinasabi nga ni Pangulong Marcos, isa doon sa konsiderasyon ay ang pagtatayo ng Maritime Center sa Pilipinas. Ito para mabigyan din ng gabay yung mga ASEAN countries. Hindi naman daw ito nakatutok sa iisang bansa lamang, pero gusto raw kasing makasiguro ng ASEAN countries na masusunod at magkakaroon ng freedom of navigation. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa tapos lamang niya na press briefing. What we are looking for, or what is the ultimate reason for having this maritime center, is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Yan muna ang latest mula dito sa Lapu-Lapu City. Balik sa iyo, Cheryl. Masisingit ko lamang, press ko nito ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang foreign media, no? So, hindi tayo nakapagtanong ng ibang issue labas sa ASEAN Summit. Oo, Cheryl, yung lahat ng paksa na tinanong dito sa press briefing na ito nakasentro lamang doon sa nangyaring ASEAN Summit at saka yung mga concerned issues ng ASEAN region. Actually, niscatter nila o kinalat-kalat nila yung mga tanong. Hindi lamang yung mga reporters ng Malacanang yung binigyan ng chance, hinati-hati Iba-iba yung nasyon na pinagbigyan din para makapagtanong ng kanilang mga concerns sa Pangulo, but basically centered on ASEAN issues. Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili. Sinabayan ng protesta ng ilang environmentalists at miyembro ng mga militanteng grupo ang pagdaraos ng ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ang ilan sa mga nakibaka na aresto pa. Live mula sa Cebu City, naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, ilan bang naaresto at bakit sila inaresto?
Julius, 4 ang naaresto sa rally dito sa kasagsagan ng ASEAN Summit. Sa ngayon ay nakakulong na sila. Bagamat nagpapatuloy ang protesta dito sa harap ng University of the Philippines sa Cebu City, mga 20 kilometro ang layo nito mula sa venue ng ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City. Umaga pa lang kanina, ibitbit ang dilaw na tarpaulin, sumugod ang grupo ng mga environmentalists sa venue ng ASEAN Summit sa Lapu-Lapu, Cebu. Git ng grupo ang nais nilang iparating sa mga leader ng ASEAN na tigilan na ang paggamit ng plastic at fossil fuel na isa raw na sumisira sa kalikasan. Dumating din ang mga pulis at kinuha ang kanilang mga tarpaulin at inaresto ang 4 na mga environmentalists dahil umano sa illegal assembly. Dahil holiday ngayon dito sa Cebu, bunsod ng ASEAN Summit, sa kulungan muna sila matutulog ng ilang gabi at posible sa Lunes pa sila makakalabas. Sa Cebu City naman, Julius, nagsasagawa rin ngayon sa mga oras na ito ng kilos protesta ang mga militante grupo dito sa harap o sa labas ng University of the Philippines Cebu. Binatikos nila ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit kasabay ng panawagan na itigil na ang mga kasunduan sa militar ng Estados Unidos sa bansa. Diginit ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na walang karapatan ang Pilipinas na maging host ng ASEAN sa gitna ng krisis sa ating bansa at anilay pagiging sunod-sunuran ng pamahalaan sa Amerika. Dagdag pa ni Africa, patuloy na tumataas ang singil sa kuryente at presyo ng mga pangunahing bilihin natin habang lumalala naman daw ang paghimasok ng Amerika sa rehiyon. Sinabi naman ni Professor Sara Raimundo na habang isinusulong ng ASEAN ang kapayapaan at regional cooperation, nagiging launchpad for war naman daw ang Pilipinas matapos ang live firing sa Tomahawk missile o ng Tomahawk missile sa Tacloban, Eastern Visayas. Julius, nananawagan din si Bayan Central Visayas Jaime Paglinawan na itigil na ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement na anilay insulto sa soberanya ng bansa. Julius, sa mga oras na ito ay mapapansin natin sa ating likuran ang nasa 100 mga polis ang nakadeploy ngayon dito sa labas ng University of the Philippines habang nagsasagawa itong kilos protesta. Nasa tabi rin nila ang mga pulis at nakausap natin ang ilan sa mga i-deploy na mga pulis. Anila, nandito sila ngayon para magbantay o magmando sa traffic at upang matiyak naman ang seguridad sa lugar. Julius. Maraming salamat, John Aroa ng News 5 Visayas. Nanindigan si Palace Press Officer Claire Castro na hindi close sa Pangulo ang inarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Nananatili naman sa NBI Detention Facility si Mabanta at ang iba pa niyang kasamang nahaharap sa reklamong robbery extortion. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano na ang susunod na hakbang ng kampo ni na Mabanta? Cheryl, dito sa NBI Detention Facility nagpalipas ng unang gabi sina Franco Mabanta at 4 niyang mga kasama. Sa kabila ng pagsisikap ng kanilang abogado na makapagpiyansa para sa kanilang pansamantalang paglaya, nananatili sila sa loob ng kustodiya ng NBI. Samantala, inaabangan naman ang pagharap ng isa pang PGMN host sa NBI matapos madawit sa reklamong robbery extortion umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inilabas na sabina ng National Bureau of Investigation, pinapatawag ng NBI si Camille Jensen Hiro o mas kilala bilang CJ Hiro, isa sa mga anchors at hosts ng Peanut Gallery Media Network. Dinadawit si Hiro sa reklamong robbery extortion ng kanyang boss na si Franco Mabanta kay Martin Romualdez. Sa kopya ng sabina mula sa NBI, pinapatawag si Hiro sa Lunes, May 11. Layo nito na makuha ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pero ayon kay PGMN host at legal counsel ni Mabanta na si Bernice Rodriguez, hindi pa nila natatanggap ang sabina na nitong Miyerkules pa inilabas ng NBI. Giit pa ng abogado. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. Sabina, we didn't get anything. We didn't get anything. And again, she's not a respondent in this case.
There was no document that was given to us, diba? I mean, we spent the whole day in the NBI today. They could have just given it to us. Una nang kinwestiyon ng kampo ni Mabanta ang pagkakadawit kay Hiro sa reklamo. Pero ayon kay Matibag, kasama sa affidavit si Hiro ng kampo ni Romualdez. Bagay na sinigundahan ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Buwelta niya, ano ang pinagsasabi ni Rodriguez? Matatandaan na may hiwalay na reklamo si Ridon sa PGMN na kanyang balak pa imbestigahan. Patuloy na naghahanap ng hakbang ngayon ang kampo ni Mabanta kung paano sila pansamantalang mailalabas sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Nakabinbin pa sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong extortion na isinampa ng kampo ni dating House Speaker. Ibig sabihin, wala pang resolusyon na nagtatakda kung ano ang kahihinatnan ng reklamo, kung ito ba ay isasampa sa korte, ire-refer for further investigation o di kaya mababasura. Kung halimbawang isasampa sa korte kasama sa isusumiting dokumento ng piskal ang rekomendasyon sa piyansa ni Mabanta, ang korte ang may pinal na desisyon kung magkano ang kanilang piyansa. Samantala, nilinaw naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pahayag niyang hindi magkaibigan sina PBBM at Mabanta ay kasalukuyan nilang estado. Hindi naman daw nila ikinakaila na naging social media director ng Pangulo si Mabanta noong 2018. 6 na buwan lang daw itong tumagal sa trabaho. Hindi raw kasi akma ang style ng pagtatrabaho ni Mabanta sa bagong Pilipinas na gustong mangyari ng Pangulo. Hamon pa ni Castro sa mga nagkakalat ng larawan na magkasama sina PBBM at Mabanta, maglabas sila ng bagong picture. Puro lamang larawan daw kasi ang pinapakita ng mga ito. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. Hirit pa ni Castro kung totoo raw na close pa rin sina PBBM at Mabanta, bakit daw nag-open letter pa si Mabanta kay PBBM? So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Cheryl, dahil mag-aalas 7 na ng gabi, bigo na nga na makapagpiyansa itong sina Franco Mabanta o yung kanilang legal counsel na sina Franco Mabanta at 4 niyang mga kasamahan dahil Biyernes na ngayon mananatili sila over the weekend dito sa NBI facility. Kanina, labas-masok dito ang ilan sa mga legal counsel ni na Franco Mabanta at nakausap nga natin yung ilan sa kanila. Bagaman tumanggi na silang humarap sa camera, they discussed with us yung possible na bail nito ni na Franco Mabanta and 4 others, and more or less ayon po sa mga nakausap natin na mga abogado, more or less 120,000 pesos ang kanilang piyansa. So again, mananatili po dito muna pansamantala sina Franco Mabanta sa NBI Custodial Facility over the weekend, at baka sa Monday na po yan ilalakad ng kanilang legal counsel ang kanilang piyansa. Kaugnay naman dito kay CJ Hiro, abangan natin kung sisipot siya mismo sa Lunes, May 11, yung schedule na nakalagay doon sa kanyang subpoena, kasi pwede din naman na hindi siya sumipot pero magpapadala siya ng kanyang abogado. Sa ngayon wala pa tayong whereabouts kung saan itong si CJ Hiro matapos nga mag-deactivate ng mga social media account. Cheryl. So Gio, kahit may pangpiyansa itong panig nila Mabanta, ay hindi nila magawa ito dahil maghihintay pa sila kung kailan magdedesisyon ng korte. Sa ngayon, yung tanging malinaw lang, Cheryl, sarado na yung mga korte, bukas weekend na, so most probably sa Monday na ito mailalakad ng kanilang kampo. Pero yun nga, kanina, dahil labas-masok na rin dito yung ilan sa mga abogado nila, nakausap natin yung part ng kumbaga kanilang legal team, and they discussed with us na most probably yung kanilang piyansa nga more or less 120,000 pesos, Cheryl. Each yon, 120,000 pesos each sa kanila.
May iba ba silang aksyon, legal na aksyon ng kampon ni na Mabanta para mas mapabilis at makapagpiyansa sila agad-agad? We tried to ask them dito sa possible legal remedies na pwede nilang gawin, Cheryl, no? Pero simula nang dumating dito yung lead nga na lead na abogado, ito si Attorney Bernice Rodriguez na isa rin sa mga host ng PGMN, ay medyo naging mailap muna sila sa atin. Dumidiretso lang sila sa loob, pero they promise to speak to the media, pero until now inaabangan pa natin yan kung kailan sila maglalabas ng bagong pahayag. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Nasa pool sa CCTV ang lalaking nagnakaw ng kahon-kahong produktong pampaganda. Nasa frontline na balitang yan si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng lalaking dispatcher na yan sa isang bodega sa Quezon City. Ilang sandali pa, isa-isa na niyang isinasakay sa trolley ang mga kahon. Laman nito ang mga Japanese beauty products na ninakaw niya sa kanyang amo. Nang makakubra, agad itong sumibat. Dahil sa CCTV na yan, nadiskubre na may-ari na may magnanakaw siyang tauhan. Nakapagtataka raw kasi laging kulang ang kanilang benta. Nang rebihin ang CCTV, agad nagtungo ang may-ari ng kumpanya sa mga pulis at ikinasa ang follow-up operation. Nadakip ang suspect nitong Miyerkules ng gabi sa loob ng pinagtatrabahuhan at pinagnakawan niyang kumpanya. Na-recover sa suspect ang mga ninakaw na kahon-kahong produkto na aabot ng higit 260,000 pesos ang halaga. Nantabayanan na po namin nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products na di alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya yun lang pa niya na yata nabentahan at di alam din ng napagbentahan na galing pala sa nakaw ito. Lumalabas sa investigasyon na 4 na taon nang nagtatrabaho sa kumpanya ang suspect na si alias Saldi. Aminado naman ang suspect sa krimen. Ginawa ko po, pero no comment na po ako. Napag-alaman dati na rin naharap sa kasong carnapping ang suspect. Ngayon naman, sasampahan siya ng kasong qualified theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Kabado ang ilang residente sa Albay sa banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Sa dami raw kasi ng ibinugang abo ng bulkan, umapaw na ito sa mismong daluyan. Sa gitna pa yan ng paparating na bagyo ngayong weekend na posibleng mahagip ang Bicol region. Sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Eksklusibong ibinahagi ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang drone video na kuha mula sa may isigali ng Bulkang Mayon. Dito na itala ang mahigit 5 kilometrong pyroclastic density current o uson noong May 2 na nagdulot ng matinding ashfall. Kita sa video ng APSEMO ang makapal na abo at mga batong bumalot sa gali mula sa nag-aalboroto pa ring Mayon Volcano. Ang mga katabi nga nitong puno't halaman nawala na ang pagkaberde sa tindi ng init at epekto ng abo. Ang problema, sa dami ng ibinuga ng Mayon, lumagpas na ito sa mismong gali. Medyo kukurpada kasi siya na parang letter S. Kaya lang instead na tumuloy pa siya, medyo nag-overflow na siya papunta dun sa iba. So sabi ni Feebox, possible na gumawa na to ng mga bagong channels, iba pang daluyan. Sa tala ng mga otoridad, aabot sa 50 milyong cubic meters ng volcanic deposits ang tumabon sa labas ng gali, katumbas ito ng 20,000 Olympic-size swimming pool na puno ng lahar. Bagay na hindi raw pwedeng lapitan ngayon basta-basta. According to Feebox, yung ilalim ng mga deposits ngayon could reach about 500 degrees pa kainit. Yung mga gas bubbles, yung mga maliliit na parang butas doon sa mga deposits, yung gas bubble, nagdedegas pa kasi yun eh. So, could explode daw, sabi ni Feebox eh. Dahil dito, kakaba-kaba ang mga residente malapit sa may isigali. Problemado rin sila ngayon sa posibleng epekto ng lahar. Pag bumaha siya, talagang dito nababagsak yung baha sa may sa amin. Natakpan kasi yung gali doon sa dinadaanan ng tubig baha. Natakpan na nung laba. Kung pwede yung laba, ay yung gali, matanggalan ng konti na parang makadaan doon yung tubig paibaba.
Kasi kung walang daanan doon, dito talagang bagsak lahat ng mga tubig. Ang masaklap, andito pa naman ang mga pananim at alagang hayop ng mga residente, kaya pinipili nilang manatili. Yan ay kahit ilang hakbang na lang halos ang distansya nila sa boundary ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Sabi ninda, 6 danger zone eh. Nandoon yung 6 danger zone. Hindi pa kayo natatakot? Kasi syempre patuloy na nag-alboroto ko yung Bulkang Mayon. Kasi nandito pa rin po kayo. Natatakot rin po kami. Wala namang kaming magagawa kasi nandito yung hanap buhay namin. Naka-red alert ngayon ang mga lokal na pamahalaan sa Albay sa pinangangambahang epekto ng bagyong papasok ngayong weekend. Posible kasi nitong mahagip ang Bicol Region. At pag nagkataon, hindi raw malabong magkalahar sakaling umulan ng matagal. Pero para sa FIVOX, malaking bagay daw na marami nang nailabas na volcanic materials ang Bulkang Mayon gaya ng 2023 eruption nito. Hindi po natin ma-zero talaga yung possibility na magkaroon pa rin ng malaking explosion na itong Mayon. But hindi na po yung aasahan natin na talagang napaka-explosive, no? Kasi since January hanggang present, so napakadami na po talaga ng nailabas na materials nitong Mayon volcano. Samantala, muling nagdulot ng makapal na abo ang nag-aalboroto pa rin ngayon pasado 2:00 ng hapon kanina. Pero imbis sa bunganga ng bulkan, kapansin-pansin na galing ang abo sa bandang ibaba nito. Ayon sa FIVOX, manipis lang daw ang abo at mabilis din nagdi-dissipate o nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Good news po mga kapatid, asahan po natin sa susunod na linggo ang malakihang rollback sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, maaaring umabot sa 9 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman sa kerosene. Kasabay niyan, inaasahan naman ang nasa higit pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina. Magiging epektibo yan simula sa Martes. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Muling nagpositibo sa COVID-19 ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Sa kanya nga pong Instagram post, ikwinento ni Kris na nakaranas siya ng lagnat, ubo at matinding panghihina ilang araw matapos siyang maospital. Ayon pa kay Kris, nanghina siya matapos ang isang treatment na nagko-control ng inflammation sa katawan. Delikado para kay Kris ang ganitong sitwasyon dahil sa kanyang iba't ibang autoimmune diseases. Ito na po ang ikalawang pagkakataon na nag-COVID-19 si Kris. Ang una ay noong June 2022. Susunod, mga miyembro ng sindikatong sangkot sa iba't ibang scam timbog. Isa sa mga suspect nagtangkang tumakas kaya binaril sa paa. Sa pulsa CCTV, lasing na magkapatid na sakay ng motorsiklo patay nang sumalpok sa truck. At a secret in Prague actress Kim Domingo may pa-hard launch ng kanyang non-showbiz boyfriend. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang mga miyembro ng sindikatong sangkot sa iba't ibang uri ng scam. Ang isa sa mga suspect nagtangkapang tumakas kaya nabaril. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Hoy! Dumapa ka, yumuko ka! Sa isinagawang operasyon ng PNP Highway Patrol Group kanina sa Caloocan, hindi na nakapalag sa mga otoridad ang mga taong yan matapos hulihin ng mga pulis. Ang isa sa kanila, nagtangkapan tumakas kaya nabaril sa binti ng mga operatiba. Arestado ang isang babaeng lookout at 4 na lalaki na pumasok sa isang bahay. Napag-alamang dating pulis ang isa sa mga ito na naalis sa serbisyo noong 2023. Ang leader ng grupo agad nilang nilaglag at naaresto rin sa lugar.
lumabas sa investigasyon na isang malaking sindikato umano ang grupo na may iba't ibang modus. All-in-one na racket, kumbaga. Ang babae sa grupo, cake from Mayor modus ang galawan. Magdadala ng cake sa mga senior citizen na galing raw kay Mayor. At pag nasa loob na ng bahay ang babae, agad na susunod ang mga armadong kasabwat para igapos at pagnakawan ng biktima, tulad ng ginawa nila sa Novaliches. Magpapakilala ko na staff ng isang LGU unit, galing daw kay Mayor, at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time niraransakin na lang pinakaloob. Ang dating pulis, pag nanakaw naman ng mga motor ang racket, habang iba nagpapanggap ng mga kagawad ng barangay at ahente ng sasakyan para sa kanilang rentang high modus. Marami silang target of operation. So kung di natin nahuli itong mga grupo na ito, baka marami pang nabiktima. Dalawang sasakyan na pinalitan ng plaka at conduction sticker ang na-recover sa grupo. Nakumpiska rin sa mga ito ang isang granada, baril at iba't ibang ID na ginagamit sa modus. Itinanggi naman ng grupo ang operasyon nila, pero aminado sila na pumasok sila sa gusali kung saan nakatira ang target nilang vlogger. Magbabayad daw kasi ito sa ibinebenta nilang sasakyan. Pupuntahan nga po yung may-ari doon ng sasakyan, babayaran nga daw po yung sasakyan. Pero nakapasok na kayo sa bahay? Opo, kasi nga po siya po yung may po doon, contact po sir. Nangangarap sa kasong carnapping at frustrated robbery ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang magkapatid na sakay ng motor matapos sumalpok sa truck sa Ilocos Sur. Ang mga biktima galing sa bar at parehong lasing. Narito ang Frontline Report. Madaling araw nitong Miyerkules, maluwag at maliwanag pa sa highway na ito sa Santiago, Ilocos Sur. Maya-maya isang motorsiklo ang kitang humaharurot. Saktong nakasalubong nito ang isang truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ang motor at dalawang sakay nito. Humandusay sa kalsada ang rider at kanyang kuya. Dinala sila sa ospital pero parehong dead on arrival. Base sa investigasyon ng Santiago Police, nakainom ang magkapatid. Pauwi na sana sila galing sa bar ng maaksidente. Bali nakainom po ma'am, pero yung sabi nila ma'am, yung driver po, hindi naman yung lasing na lasing ma'am. Pero yung sakay niya po ma'am, yun po talaga yung lasing ma'am. Napag-alaman ding walang suot na helmet ang angkas. Nasa kustudiya na ng otoridad ang truck driver. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Iniutos na ng DPWH ang pagsasaayos sa kalsada sa bahagi ng Marcos Highway sa Benguet halos 8 buwan matapos itong gumuho. Personal na ininspeksyon kanina ni Secretary Vince Dizon ang gumuhong kalsada sa barangay Taloy Sur. September 2025 pa ito nasira dahil sa Super Typhoon Nando. Nauna nang inireklamo ng mga residente at mga motorista ang perwisyo at panganib na dulot ng gumuhong daan. Ayon sa DPWH, magiging tuloy-tuloy na rin daw ang pag-aayos sa iba pang bahagi ng kalsada sa kahabaan ng Marcos Highway. Weather update tayo mga kapatid. Ito pong binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong may international name na Hagupit ay bahagya pa pong lumakas. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 85 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 km per hour. Ito po ay malayo pa sa anumang bahagi ng kalupaan o ating landmass pero medyo malapit na sa ating boundary line. Yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,385 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong bagyong si Hagupit ay posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi at yan po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Kasabay po ng pagpasok niya, nakikitaan po natin ito ng pagbagal ng pagkilos. Maaari po yung mag-stall o tumambay dito po sa eastern portion ng ating bansa na kung saan possible din po yan maging low pressure area o maging tropical depression sa darating na linggo hanggang Lunes. Pero ito pong panglabas na kaulapan yan ay possible pong sumabit dito sa Eastern Visayas at dito po sa eastern portion ng Southern Luzon. Na possible po tayong makaranas ng mga posibleng thunderstorms nga dahil doon sa panglabas na kaulapan itong ating binabantayang sama ng panahon. Pero ito po ay nakikita nating tuluyan pong malusaw sa darating na Tuesday.
Ito namang binabantayan nating low pressure area ay nalusaw na rin po yung tumawid po dito sa Mindanao, pero meron pa rin po yung mga remnants o tira-tirang kaulapan na nakapaloob doon sa ating tinatawag na easterlies. Dahil po dyan, meron tayong mga posibleng pagulan at thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, northern portion ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula nga, ito pong Palawan, maging dito sa areas ng BARMM, Sultan Kudarat at Cotabato. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, possible po yung ating mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang malaking bahagi ng Luzon. Narito naman yung kaulapan na associated dito sa posible nating tawaging Bagyong Kaloy. Kung mapapansin nyo, medyo buhagag po siya at malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. So medyo minimal po yung ating inaasang epekto niyan sa atin dahil nga sa distansya niyan sa ating landmass o yung proximity niyan sa ating mga kalupaan. Ang mga areas po na walang pagulan ay patuloy pa rin makararanas ng mainit at malinsangang panahon sa mga susunod na araw. Sa katunayan, bukas yung ating pinakamatataas na heat index ay posible pong pumalo sa hanggang 44 degrees Celsius diyan po sa may area ng Pangasinan, ganun din po diyan sa area ng Cagayan. 43 degrees Celsius naman po ang inaasahan nating heat index sa area po ng Cavite at Ilocos Sur, samantalang 42 degrees Celsius dito nga sa Metro Manila, kasama po diyan ang Palawan. Ito pong mga areas na to ay nasa mapanganib na level o dangerous level ng heat index. Kaya doble ingat tayo mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, yung ating pinakamataas na temperatura ngayong weekend ay papalo sa hanggang 35 to 36 degrees Celsius at ang kaibat nga niyang heat index ay posibleng pumalo sa 40 hanggang 42 degrees Celsius gaya ng nabanggit natin kanina. Kaya sa may mga lakad dito po sa Metro Manila, ugalin po natin ang pagbabaon ng tubig at umiwas po tayo sa direkta ng init ng araw, lalong-lalo na po sa tanghali. Mag-ingat po tayo mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang New Weather Frontliner. Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Abante ulit si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Italian Open sa Rome. Pinataob ni Alex ang pambato ng China na si Wang Xinyu sa round of 64. Bumangon si Alex mula sa 0-3 deficit sa unang set at naipanalo niya ang laban sa score na 6-4 at 6-3. Nakabawi na si Alex kay Wang matapos siyang ilaglag nito sa ASB Classic last January. Inaabangan pa kung sino ang sunod na makakalaban ni Alex sa round of 32. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May pa-hard launch ang aktres na si Kim Domingo sa kanyang non-showbiz boyfriend. Sa kanya nga pong IG story, ipinost ni Kim ang litrato nila ng kanyang Thai boyfriend habang nakasuot ng kimono. Sa caption naman ni Kim, kinumpirma niyang 3 taon na ang kanilang relasyon. Sa isa pang post, makikita rin si Kim at ang non-showbiz guy na nasa parehong restaurant. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na umamin si Kim tungkol sa kanyang love life. At habang going strong ang kanyang relationship, ratsyada rin ang karera ni Kim na gabi-gabi pong napapanood bilang si Special Agent Alex Cortez sa kapatid seryeng A Secret in Prague. Eto pa nga, bukod sa prime time, pasiklab din ang mga bagong line-up sa Hapon Champion ng TV5. Simula nga po sa Lunes, matutunghayan na rin ang kwento ng ambisyosong prosecutor na si Han Ye-ryul sa The Empire. Ang intense at high society melodrama na yan mapapanood pagkatapos ng Frontline Express at 3:15 p.m. At eto pa nga, parating na rin sa Hapon Champion ang isang master sa pagluluto. Abangan ang well-loved anime na yan dito lamang sa TV5. Susunod, internet personality na si Juliana Parizkova, pinangakuan ng project pero scam pala. Isinumbong niya yan sa Wanted sa radyo. Lalaki tinangkaraw saksaki ng gunting ng kanyang amain pero naunahan niya ito at nabaril. At bakbakang Pacquiao Mayweather, bakit nausog ang petsa? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napatay ang isang magsasaka sa Negros Occidental gamit ang sarili nitong baril. Suspect sa krimen ang anak ng kanyang kinakasama na umano'y dinepensahan lang ang sarili. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Hindi na nailigtas pa sa ospital ang 39 anyos na magsasakang si alias Lito matapos siyang mabaril ng kanyang anak-anakan. Umaga nito Miyerkules, nagpang-abot sila ng 22 anyos na si alias Johnny, anak ng kanyang kinakasama, sa kanilang bahay sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Yung suspect natin pumunta lang sa bahay na magpapakain lang sana ng kanilang mga hayop doon. Ang ina niya umalis dyan, hindi na natulog dahil daw nag-aaway yung ama niya at saka yung ina niya. Isinasara na raw noon ng sospek ang pinto nang dumating ang kanyang amain. Pinagtangkaan daw siyang hatawin ng kadena. Kahit na nabigla, nagawa pa niyang umilag. Nakadampot siya ng gunting at sinubukang saksakin si Johnny. Dito na raw naisip ng sospek na kunin ang improvised gun na pagmamay-ari rin mismo ng biktima. Nabaril niya ang amain sa tagiliran. Doon sa sinabi ng suspect natin, ma'am, wala naman silang kalitan. Siguro parang nabigla lang siguro yung bata, ma'am, kasi hindi rin niya naisip na ganyan daw gawin sa kanya. Sa isip niya, protektahan yung sarili niya. Kusang loob na sumuko sa presidente ng pulok ang sospek. Bagaman self-defense ang paliwanag niya, desidido ang mga kaanak ng biktima na magsampa ng kasong homicide. Sabi ko sa kanya, iharapin mo lang, doon ka na magpaliwanag sa korte kasi namatay yung binaril mo. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Kahit palaging absent sa Senado, nakapaghain ng 2 panukalang batas si Senador Ronald Bato de la Rosa. At isa sa mga panukalang ito ang panukalang Counter Foreign Interference. Dahil itong magtatag konseho kontra pakialam ng mga dayuhan. Ito rin ang magbabantay sa mga sektor na may kinalaman sa politika, ekonomiya, teknolohiya at militar. Isinusulong rin ni De La Rosa ang mas pinaigting na National Police Clearance System. Sa kabila ng mga panukalang batas na yan, hindi pa rin pumapasok si De La Rosa mula pa noong November 2025. Namataan sa Cavite ang #1 most wanted na si Atong Ang. Nangyari raw yan noong nakaraang buwan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Pero bago pa man daw makarating ang nasa 300 operatiba, nakaalis na si Ang. Ang modus operandi raw ng pugante, iikot sa iba't ibang lugar makalipas ang 2 araw. Ayon pa kay Remulla, humihiram lang ng bahay si Ang na pag-aari umano ng dati nitong girlfriend. Wanted ang negosyante sa kasong kidnapping kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Na-reschedule at magpapalit ng venue ang rematch ni pambansang kamao Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. Ayon sa ilang sports insider, hindi na sa The Sphere sa Las Vegas, Nevada sa Amerika gaganapin ang laban. Isa sa mga matunog na bagong venue ang MGM Grand Arena na nasa Las Vegas din. Dito unang nagharap sina Pacquiao at Mayweather noong 2015. September 26 na rin ang bagong schedule mula sa dating September 15. Wala pang confirmation sa magkabilang kampo. Habang wala pa yan, busy pa rin si Pacquiao sa iba't ibang activities. At plano niyang ilunsad this year ang Professional League na Maharlika Pilipinas Pickleball Tour. Bumubuo na raw ng mga team para makapagsimula ang liga. Susunod, babaeng nagpunta sa bahay ng kanyang kabit, pinagsasaksak ni Mister. Lola sa Thailand, nagulantang ng maka-face-to-face ang isang sawa. At Ian Veneracion bibida sa isang serye tungkol sa drug war. Tutok lang mga kapatid, nagbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa madugong krimen, humantong ang selos ng isang lalaki sa Palumpon, Leyte. Pinagsasaksak niya ang kanyang misis na pinagpalit siya sa iba. Base sa investigasyon, nagpunta ang biktima sa bahay ng kanyang kabit. Sinundan siya ng kanyang mister, nanoy lasing. Nagkaroon ng konfrontasyon hanggang sa nauwi ito sa pananaksak. Ang matindi pa, natunghayan ng kanilang mga anak ang krimen. Dead on arrival sa ospital ang babae. Sumuko naman sa barangay ang suspect at maharap sa kasong parricide. Sa Silago, Southern Leyte naman, sinaksak ng lasing ang isa ring lasing. Base sa investigasyon, unang nag-away ang dalawa habang nasa diskuhan o nasa club. Hindi malinaw ang kanilang pinagtalunan bagamat naawat naman sila. Pero kinabukasan, nag-cruise ulit ang kanilang landas. Pareho pa silang nakainom, kaya muling nagkainitan at nagkahabulan pa hanggang makarating malapit sa tulay. Doon nangyari ang pananaksak. Sugatan ng biktimang tinamaan sa likod habang nahaharap naman sa reklamong frustrated murder ang suspect. Ilang araw bago inaasahang botohan sa Kamara, kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, lumutang ulit ang mga bali-balitang papalit bilang bagong House Speaker si National Unity Party Chairman Ronnie Puno. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No, of course not. No, that's not at all in the conversation or in the picture. Muling itinanggi ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na plano nitong palitan si House Speaker Bogie D. III. Wala rin siyang ideya kung saan nanggaling ang mga muuugong na balitang papalitan niya ang kasalukuyang House Speaker. Giit ng kongresista, masaya na siyang manilbihan bilang kinatawan ng unang distrito ng Antipolo. I'm not looking for more work, so I don't really know where all of that is coming from, to be honest. Lumutang ang umano'y planong pagpapalit ng liderato Nobyembre pa noong nakaraang taon. Nasundan din ito ng bulong-bulungan ng kudeta para iluklok umano si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang Speaker. Nauna na yang pinabulaanan ni Arroyo. Nang tanungin naman si Congressman Puno sa programa ng One News na The Big Story tungkol sa kasalukuyang bilang ng boto para i-impeach si VP Sara Duterte, sinabi niyang unti-unti na raw dumarami ang pabor sa impeachment. Pero sa Lunes pa magkakaalaman. Yes, I do talk to some of the party leaders. I talk to Lakas. I talk to the party list group. No, that's not one party. It's like 63 individual party list groups, and then they've consolidated themselves into a one discussion group. Kumpiyansa naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na malakas ang 4 na articles of impeachment na isasalang at pagbobotohan sa plenaryo. It's too late to defend the Vice President now because all the evidence has come out. All we have to do is present it to the Senate. At alam na ng buong bayan kung anong ebidensyang pinangahawak. Sa ngayon, ayon sa mga konsultasyon, aabot na raw sa 215 na mga kongresista ang nagpahayag na bobotong i-impeach si VP Sara. Inaasahan namang magkakaroon ng misa sa Lunes ng umaga bago nga yung sesyon alas 3 ng hapon kung saan isasalang sa plenaryo ang debate at botohan sa impeachment. Sasalang naman sa plenaryo para mag-sponsor ng committee report si Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Agad ding itatransmit sa Senado ang articles of impeachment, oras na makakuha ito ng 1/3 na boto. Katumbas yan ng 106 na kongresista. Sa Lunes din inaasahang ia-anunsyo kung sino-sino ang 11-man prosecution panel na harap sa impeachment court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nananatiling undefeated sa kanilang NBA playoff run ng Oklahoma City Thunder. Sa Game 2 kasi, naisahan ulit ng defending champs ang team nila King James na Los Angeles Lakers sa final score na 125-107. Wala pa rin silang talo simula round 1 ng postseason.
Sa East naman, may 2-0 lead din ang Bad Boy Pistons kontra Cleveland Cavaliers. Pinanalo nila ang Game 2 sa final score na 107-97. Namuno dyan si Cade Cunningham na may 25 points at 10 assists. Nanguna ang cyclist na si Daniel Gold sa Stage 9 ng MPTC Tour of Luzon 2026. Natapos ni Daniel ang stage sa loob lang ng 3 hours, 13 minutes and 2 seconds. Tinahak niya ang 137.6 kilometers mula sa Lawag City, Ilocos Norte hanggang sa Candon City, Ilocos Sur. Naging advantage daw para kay Daniel ang uphill na kalsada sa dulo ng stage dahil pasok ito sa kanyang riding style. Naka-second place naman si Private Benedict Soriano habang si Daniel Fariñas ang nasa third place. Magpapatuloy naman ang premyadong road bike race bukas. Papadyak naman ang mga kalahok mula Candon papunta sa Cervantes, Ilocos Sur. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kakaibang Ian Venerasyon ang mapapanood sa limited series na Drug War, A Conspiracy of Silence. Gaganap po bilang pari si Ian na ang misyon ay tulungan ang mga tao sa kanyang komunidad na nalulung sa iligal na droga. Tampok din po sa serye ang mga batikang aktor gaya nina John Arcilia, Art Acuña, Lotlot de Leon, Romnick Sarmenta, Joan Bascon at marami pang iba. Abangan ang Drug War, A Conspiracy of Silence. Susunod, grupo ng mga kawatan sa Cebu pinupunteriya ang mga turista sa bar. Lalasigin muna saka nanakawan. At galaw-galaw mga kapatid, pagupo ng matagal, posibleng mauwi raw sa isang seryosong kondisyon. At The Secret in Prague star Andrea Brillantes wagi sa TikTok Awards. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang grupo ng mga scammer na nanggogoyo ng mga foreigners sa Cebu City. Modus nila ang lasingin muna ang biktima bago ito pagnakawan. Naasa frontlining balitan si John Aroa ng News 5 Visayas. Mga nakapostura pa pero hindi na nakaporma sa presinto sa Cebu City ang grupo ng 6 na LGBTQ members at isang babae. Inaresto sila ng mga pulis dahil sa serye ng kanilang pangguguyo sa mga dayuhan. Ang modus nila, makikijam at magiging super friendly sa mga bibiktimahing foreigners sa bar. At pag nalasing na ang target, nanakawan na nila ang mga ito. Mostly sa mga biktima nila ay yung mga foreigners, yung mga hindi galing dito sa Cebu City. Lapitan nila tapos doon na nila kukunan na nila ng cellphone, other mga wallet, bag, and other belongings. Group effort ito. Sabi nating syndicated ang grupong ito. Dagdag pa ng mga pulis, labas-masok na rin ang mga suspect sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Ang mga suspect, aminado sa kanilang mga nagawa. Nagdala lang daw sila ng kanilang pangangailangan. Ayaw may pasaylo ninyo kay tawra sa may nga nanginahanglan. Kung wala may lain madulan ka ng pangitan, pamagi. Kung asa may makakitag ko sa mga pamilya. Ako na sa bilang sa ligang na kumamansin niya. Ako mangod na pa dyan ko ng depression niya. Ikaw na lang kumamang kabawaan niya. Bapasaylo alam mo karoon dili na lagi mag-usap sila. Naaresto ang grupo sa gitna ng paghihigpit sa seguridad sa Cebu dahil sa isinasagawang ASEAN Summit. Iniimbestigahan ngayon ng mga pulis kung may iba pa silang kasabwat. Nananawagan din ng otoridad sa mga nabiktima ng mga suspect na maghain ng kaso. Kasabay niyan, pinag-iingat din nila ang publiko sa ganitong modus. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas!
Sa India, sa pulsa video, ang pag-araro ng kotseng minamaneho ng hinihinalang lasing. Marami ang kumakain sa isang food stall hanggang sa biglang sumulpot ang umaharurot na kotse. Inararo nito ang mga tao. 6 ang sugatan at kasalukuyan silang nagpapagaling sa ospital. Habang ang driver nakuhanan ng mga bote ng alak sa loob ng kanyang sasakyan. Inaalam pa kung totoo ngang lasing ang suspect. Mga kapatid, ingat po sa pag-upo. Meron pong tamang postura niyan dahil kung mali, abay posible itong magdulot ng matinding sakit sa likod. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Work from home ang 25 years old na si Albert ng Davao City. 8 oras siyang nakaupo dahil dyan. Pagkatapos, imbis na tumayo at mag-unat, diretso online games pa. Hanggang sa isang araw, hindi na siya makabangon. Noon, pagkagising ko, hindi na ako makatayo or makalakad sa sobrang sakit. Then, yung sakit hanggang talampakan. Then, parang may kuryente. Dinaan muna yan ni Albert sa masahe. Akala niya kasi pagod lang siya. Kaso naulit yung sakit. First week of April, doon pagkagising ko, hindi naman ako makatayo tsaka makalakad. Kaya pumunta ako ng yung parang well-known din na pain management clinic dito sa amin. Diniagnose nila ako, which is yung piriformis syndrome. Ang piriformis syndrome ay isang kondisyon kung saan ang piriformis o yung muscle sa may bandang balakang mula lower spine hanggang sa hita, naiipit. Kaya ngayon, kahit yung requirement na pag-upo sa trabaho, nahihirapan na rin siya. Nakamatagal siguro 30 minutes. Nakaka-drain din siya mentally. Kasi madami ka pang iniisip tapos sumasakit pa. Pagkagising ko, hindi ako makalakad hindi ko ma-step yung right leg ko. Sabi naman ng espesyalista, ang gamutan nakadepende sa lala ng iniinda. Kung malala, syempre surgery. Sure nakakailanganin ng therapy at exercise. At para makaiwas, tamang posture at regular na pag-uunat lang ang kailangan. Maintain proper posture, try to do yung sinasabi kong ergonomic position, may pantay mo yung monitor sa mata mo. Your elbows and your hips and knees should be 90 degrees. So right angle. Huwag masyadong mababa, huwag masyadong mataas. Your foot should be at the level of the floor. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes. Mga kapatid, marunong ka bang gumamit ng laptop? Abay sa panahon ngayon, importante po yan lalo na sa mga nag-aaral at nag-work from home. Pero alam niyo po ba na ang unang laptop ay sobrang layo sa mga maninipis na gadget ngayon? Noong 1981, ginawang isa sa mga unang portable computer na tinawag na Osborne 1. Portable nga, pero tumitimbang ito ng halos 11 kilos. Parang may bit-bit kang microwave. May screen din po ito na 5 inches lang. Pagkatapos noong 1983, lumabas naman ang Gavilan SC na itinuturing ng ilan bilang kauna-unahang totoong laptop. Diyan po nagsimulang magkaroon ng flip design at pwede nang ilapat sa tuhod kaya nga may lap sa laptop. Pero ito ang mas wild. Noong dekada 90, status symbol ang laptop. Bongga ka kapag may dala kang laptop sa coffee shop. Pero ngayon, kahit nasa kama, naka-online class, naka-Zoom at naka-ML. O di ba? Mula po sa 11 kilong computer hanggang sa maninipis na device ngayon. Malayo na talaga ang narating ng laptop. Iba na talaga ang bilis ng galaw ng mundo ngayon. Kahit cellphone, ang bilis maglabas ng bagong model. Pero kasama po yan sa paglago ng ating komunidad na gaya ng K-Alaman ay maituturing din pong K-Yamanan. K-OK. Susunod, social media personality Juliana Pariscova nagpatulfo matapos ma-scam sa racket. Electric SUV na gawang Pinoy binubuo na sa China. At patigang aktres, Rosana Roses, bagong karakter na mapapanood na mamaya sa kapatid seryeng My Best Friend Eman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpatulfo ang social media personality na si Juliana Mariscova matapos daw alukin ng mga bogus na racket. Mananakot pa raw ng inireklamo, abogado niya ang Chief of Staff ni Senator Raffy Tulfo na si Attorney Garrett Tungol. Narito ang Frontline Report. Pinangakuan ng trabaho, siningil, pero walang napala. Ganyan daw ang naranasan ng social media personality na si Juliana Parizkova na dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Kasama niya ang iba pang may parehong karanasan. Inirereklamo nila ang isang Art Halili Jr. Kwento ni Juliana, inalok daw siya ni Art ng hosting gig sa Amerika at Japan. Yun nga lang, kailangan daw munang mag-abono ni Juliana para sa visa at iba pang processing fee. Sabi niya sa akin, kailangan ikaw munang mag-shoulder ng lahat ng expenses, and then April 17, magkakaroon tayo ng contract signing, marerefund mo lahat ng nagastos mo, plus 50% down payment for your whole TF. Kahit may pagdududa, nagbayad daw si Juliana ng aabot sa 87,000 pesos. Pero wala namang nangyaring racket. Marami siyang reason kasi actually yung mga reason niya pwedeng maging valid kasi nangyayari talaga. For example, sabi niya sa akin, hindi natuloy kasi medyo nagkaroon lang konting problema sa schedule. Kaya makukonvince ka talaga. Nangako naman daw si Art ng refund pero wala raw natanggap si Juliana. Problemado si Juliana dahil kailangan niya ang pera para sa kidney operation. Ipinost ni Juliana ang naranasan niya sa social media at doon na nga lumutang ang iba pang naloko rin daw ni Art. Kinumpronta raw nila Juliana si Art pero sinabi raw nito na kausapin na ang abogado niya. Sinabi nga niya dito sa kasama ko na may attorney na po akong kausap, kailangan po ganyan. Pakausap mo sa akin, papakausap ko yung abogado ko, si Attorney Garrett. Okay. So, just to be clear, ma'am, no, hindi po ako engaged as an attorney ni Sir Art Halili. Baka na-scam din siya. Gumagamit ng fake account ko. Nagkausap naman ng programa ang inirereklamo. Nangako siya na i-refund ang pera ng mga complainant. Pag-amin niya rin, Meron ba talagang show? Meron ba talagang gig na nakalinya kay Ma'am Juliana at the time na inalok mo siya? Sa akin lang po, pero sa iba po wala. Nagkamali po ako doon. Kaya nga po, sabi ko na lang, nag-decide po ako. Sabi ko, i-refund ko po para lang po hindi ako maapektuhan, pati yung pamilya ko. dahil sa pag-amin na yan, tutulong daw ang programa sa mga complainant na magsampa ng reklamo. Posibleng estafa raw ang kahaharapin ni Art. Tumanggi na siyang magbigay ng karagdagan pang pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Umaasa ang mga pribadong ospital sa bansa na mababayaran na sila ng gobyerno. Yan ay kasunod ng pagbabalik ng nasa 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Naibalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na excess funds na nairemit noon sa National Treasury. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos matapos magdesisyon ang Korte Suprema ukol dito noong Disyembre. Ang pondong yan gagamitin daw ng PhilHealth sa pagpapalawak at pagpapatuloy ng mga benepisyo, kabilang na ang expanded maternity benefits. Will actually help the program to be sustainable. Yung lahat ng mga panganganak ng normal, sa ospital at hindi ospital, cesarean section, some gynecologic operations ay in-expand natin. Meron na rin mga ilang pang benepisyo na naaprubahan ng ating Board of Directors na soon ay ilalabas na rin natin. Makatutulong din daw ito sa digitalization para mapabilis ang mga proseso sa PhilHealth. Pero ngayong naibalik na ang pondo, umaasa naman ang Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na mababayaran na ang nasa 8 hanggang 10 billion pesos na claims ng PhilHealth. Para raw yan sa mga serbisyo mula pa noong 2019 hanggang 2023.
Napakalaking amount po yon para sa mga pribadong ospital. Alam niyo naman, wala kaming subsidiyang na nakukuha sa gobyerno, hindi katulad ng mga government facilities. Paliwanag ng PHAPI, dapat silang mabayaran, lalo't apektado rin sila ng inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa gitna ng sigalot sa Middle East. Hindi rin naman daw kasi agad-agad na nagtaas ng halaga ng serbisyo ang ilang private hospitals sa kabila ng krisis. Dagdag pa ng grupo, dapat bayaran din ng PhilHealth ang claims ng mga health facilities na accredited sa kanilang yaman ng kalusugan o YAKA program. Malaki raw kasi ang epekto niyan lalo na sa mga maliliit na clinic. Katunayan, may ilang clinics nang nagkansela ng kanilang YAKAP accreditation dahil sa delayed payments. Ang operation minsan isang kahig isang tuka, di ba? Ay mahihirapan sila pag gusto nilang tumuka, wala namang ipapatuka. Sagot naman ng PhilHealth, sisilipin nila ang sinasabing halaga ng unpaid claims sa mga pribadong ospital. Noong isang taon daw kasi, umabot sa 300 billion pesos ang halaga ng claims na nabayaran nila. Ang gusto nating makita ngayon is yung sinasabi nilang 8 billion na records. Kung meron kaming mga hindi nababayadan, ito yung mga claims na una, ibinabalik natin sa mga ospital. Pangalawa, may mga claims tayong hindi nababayadan kasi hindi natin siya dapat bayadan. Sa issue naman ng delayed payments sa ilang YAKAP accredited health facilities, aminado riyan ng PhilHealth. Pero dahil daw yan sa ginagawa nilang masusing verification ng mga dokumento at record bago magbayad, paniniguro ng state health insurer, ginagawa nila ito ng paraan. Hindi naman din tayo basta-basta lang nagbabayad dahil we go still also under the knife of the Commission on Audit. So dapat ang binabayadan natin ay tama. But yes, we are also now facilitating the payment. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ngayon dumarami na ang gumagamit ng mga EV o yung mga electric vehicle sa gitna ng taas-babang presyo ng petrolyo. Magkakaroon na rin daw ng electric SUV na gawa mismo ng isang Pinoy. Alamin yan sa Frontline Balita ni Mobile Journal Fatima Baduria. Ito ang FMC Electron, isang all-electric compact SUV. Magugulat ka dahil ang may gawa ng obra na ito, si Elmer Francisco na founder lang naman ng bigating Francisco Motors sa gawaan ng jeep. Taong 1988 pa lang, may electric jeepney na talaga siya. Yun nga lang, ang hirap kasing buuin dito sa Pilipinas. Yung mga supply chain dito sa Pilipinas, kulang na kulang talaga. Hindi ka makakabuo ng electric vehicle from dun sa mga components na nandito sa Pilipinas ngayon. Very mature ang ecosystem ng electric vehicle pati supply chain in both US and China. Yeah, they're giving us top tier incentives na para dun ko gawin compared to the Philippines na matagal na akong nagre-request sa government natin ng incentives, hindi nila binibigay. Itong FMC Electron, nasa 1.5 to 1.7 million pesos ang price range. Pero kung dito nila mabubuo sa Pinas, siguradong mas magmumura pa yan. At aminado si Ka Elmer na maraming kailangang mag-adjust. Kasi kung half-baked yan, mag-shift ka to electric, then yung pinagcha-chargean mo is still using coal power plants or diesel power plants. Hindi rin pwede yun. Dapat sumabay din yung renewable energy. Ilang buwan pa raw ang hihintayin bago masilip ang kabuoang FMC Electron kasabay ng charging stations na makikita sa lahat ng munisipyo ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Fatima Baduria, News 5. Nagulantang ang isang lola nang makita niya ang nakasabit sa pinto ng kanilang bahay sa Thailand. Chill pa ang matanda na binuksan ang pintuan sabay silip sa labas. Paglingon niya, abay isang sawa ang naka-face-to-face niya. Tumawag agad siya ng rescuer para alisin ang ahas. Kwento ng lola, panay ang kahol ng mga aso sa labas sa kanilang bahay kaya chinek niya ito. Hindi niya akalaing may bisita pala silang sawa. Wala namang nasaktan sa insidente. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, wagi po si kapatid star Andrea Brillantes bilang isa sa mga top local entrepreneurs sa e-commerce feature ng TikTok.
Si Blythe pinarangalan bilang Gen Z CEO Celebrity of the Year sa 2026 TikTok Shop Creator Awards. Ito ay bilang pagkilala sa strong presence ng kanyang cosmetic brand sa nasabing platform simula nga po noong 2023. Eto naman, from Gen Z CEO to Mafia Princess tayo real quick. Dahil si Kiara Baltrovi, nag-ibang anyo na. Goodbye, soft princess, and hello to the next Mafia boss era na nga ba si Kiara? Huwag palagpasin yan mamaya sa Secret in Prague pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Eto pa nga, may bagong character na aabangan ngayong gabi. At dahil nga sa lalong gumagandang kwento, sunod-sunod ang papuri ng mga manonood sa kapatid inspirational drama na My Best Friend Eman. Kung sino yan, alamin po natin sa Frontline Report ni MJ Marfori. Umaapang yung sari-saring emosyon ng bawat gabi sa kapatid seryeng My Best Friend Eman. Hitig sa inspirasyon at drama, action-packed pa. Kaya naman ang fans, windang sa dami ng plot twist. Sunod-sunod nga ang papuri sa show, lalo na ang mga eksena ng rock icon na si Ellie Buendia playing as Eman. Aliw naman ang mga manonood sa kulitan ng trio, na Sister Rebecca played by Aideles Alas, Mika played by Donna Carriaga, at Sid played by TJ Valderrama. Ang saya kasi since lahat komedyante doon sa specific unit na yon, andali na lang. So mas nagiging natural din yung mga batuhan, yung kulitan nagiging parang normal na lang siya. On and off cam halos ganun din yung dating eh. At eto pang matindi dahil ipapakilala na rin mamaya ang bagong character, si Leia, played by Miss Rosana Roses. Kung ano ang madilim niyang nakaraan at paano e-eksena sa buhay niya ang best friend nating si Eman, alamin mamaya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay alaman ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Yes, weekend na. Yes. Grabe, bilis talaga ng araw. No? Enjoy your weekend and advance Happy Mother's Day sa lahat ng ina. Hey, advance Happy Mother's Day po. Mother's Day. Enjoy. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.